buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Wonder of God's Promise. Paano ba tinutupad ng Panginoon ang kanyang mga pangako? Ang ating pong pag-aaral, pinamagatan natin, The Wonder of God's Promise. Panginoong Diyos, salamat sapagkat kayo'y mayroong isang salitang maaari naming tandaan, salita na maaari naming panghawakan, sandalan, silungan sa mga oras ng kagipitan. Mga salita na maaari naming maging kalakasan, maaari naming maging bubong, dingding, muog sa aming buhay. Panginoon, sa aming paglapit sa inyo, kami po inyong pakalinisin, ipatawad niyo sa amin ang aming mga kasalanan. Hayaan niyo kaming tumanggap ng inyong mga pagpapala. Magliwanag nawa ang mukha ninyo sa amin, Panginoon, at ang inyong salita ay maunawaan namin. Mga salitang binabalik-balikan, mulit-muli ay pinag-aaralan, subalit hindi na ubusan ng mga bagong leksyon para sa amin. Payapain niyo po kami, Panginoon, at nang sa ganun ay walang maging sagabal sa aming pakikipagniig sa inyo. Palakasin niyo po ang aming katawan, patalinuhin niyo po kami. Makita namin ang dapat makita, marinig ang dapat marinig, at sundin ang dapat sundin. Father, enable us to plumb the depths of your word, to understand and to obey. We pray that we may enjoy your peace and protection, and the same prayer goes for our loved ones who are not with us right now. Protect us from the work of evil men, of malicious spirits. Lead us unto that path that tells us how to become like you, O God. Lead us, teach us. In the name of Jesus, our teacher, we pray. Amen. So Genesis 12, verses 1 to 3, ay nagbigay po ang Diyos ng isang kakaibang utos kay Abram, that later on would be called Abraham. The Lord had said to Abram, "Leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all the peoples on earth will be blessed through you." Isa pong pagtawag, si Abraham ay isang lalaking may kaya sa buhay. Obviously, he comes from a clan with a lot of means, and therefore, he would have been happy to stay where he was. Nung araw po ang inyong kaligtasan ay nasa dami ng iyong mga kamag-anak at nasa dami ng iyong mga tauhan dahil hindi pa naman uso nun yung gobyerno na nagtatanggol sa mga tao ng mga kung ano-anong hukbo at mga pulis. Kanya-kanyang proteksyon. That's why people were very clannish, because their survival and then their flourishing depended on the strength derived from the presence of one another. At itong kalagayan na ito ang siyang pinagkuhanan ng Panginoong Diyos kay Abraham. Sinabi niya, umalis ka sa iyong bayan, lisanin mo ang iyong mga kamag-anak, at pumunta ka sa lugar na bagamat di mo pa alam, ay ako magsasabi sa iyo kung saan, at gagawin kitang isang dakilang lalaki, isang dakilang ama ng maraming mga lahi, ng maraming mga saling lahi. At ang lahat ng susumpa sa iyo ay susumpain ko, at ang lahat ng mga tao sa lupain ay mapagpapala sa pamamagitan mo. So God makes a very unusual call. Abram was to leave his security. He was to be blessed, and God would bless those who bless Abraham, and God would curse those who would curse Abraham. Ito pong kwentong ito ay ating pinag-usapan nung nakaraan. Sa katunayan na ito ang pinagbasihan natin ating pag-aaral, at di natin ito iiwan. Babasahin natin muli, pag-aaralan natin muli, at hahanap tayo ng bagong mga katuruan at bagong anggulo na maaari nating pagbulay-bulayan. So, nung nakaraan po, ay pinag-usapan natin kung papaano siya ay napalagay sa lugar ng Ehipto. Subalit ang binigyan natin ng pansin ay yung naging kawalan ng Pharaoh dahil nagnasa siya kay Sarai na asawa ni Abraham.
Ngayon, titignan naman natin ang kabilang panig. So, because God asked Abram to go to a place where he would tell him to, Abram began his wanderings. Nagsimula siya maglakbay, iniwan ang familiar ground, familiar situation, security of clan, at kumbaga ay nakipagsapalaran sapagkat sinabi ng Diyos, pumunta ka dun sa lugar na papupuntahan ko sa iyo. Genesis 12:10-13. Now there was a famine in the land, and Abram went down to Egypt to live there for a while, because the famine was severe. As he was about to enter Egypt, he said to his wife Sarai, I know what a beautiful woman you are. When the Egyptians see you, they will say, this is his wife. Then they will kill me and let you live. Say, you are my sister, so that I will be treated well for your sake, and my life will be spared because of you. Nagkaroon ng taggutom, at tulad ng ating napag-aralan na ay lumipat ng tirahan itong si Abraham sa Egypt. Ang Egypt dahil sa River Nile ay hindi kailanman dumaranas ng ganitong mga sobrang kagutuman. So Abram wanted to escape hunger, so he fled to Egypt with his wife. But he wanted to escape death, so he asked Sarai to hide their relationship. Sabi niya, magagandahan sa iyo mga Egyptian, sasabihin kay Pharaoh na maganda ka, at dahil ako'y asawa mo, ipapapatay ako para ka maging asawa ng Pharaoh. So para ako maligtas, sa ipamalitan na lang natin tayo magkapatid. Nang sa ganon, matrato pa ako ng mabuti, alang-alang sa iyo, at hindi ako mapatay. Genesis 12:14-16. When Abram came to Egypt, the Egyptians saw that she was a very beautiful woman. And when Pharaoh's officials saw her, they praised her to Pharaoh, and she was taken into his palace. He treated Abram well for her sake, and Abram acquired sheep and cattle, male and female donkeys, men servants, and maidservants, and camels. So Sarai caught the attention of the Pharaoh's people, and she was brought in to Pharaoh's house. Ganon sila noon, merong mga taong walang ginawa kundi maghanap ng magagandang babae at irekomenda sa hari. May maganda doon, ipapakuha naman. So, usually there was a long time na ipine-prepare ang mga babae bago sila humarap mismo sa hari. Kaya sa panahon na yon ay hindi pa naman nagalaw itong si Sarai na asawa ni Abram. So Abram, as a male relative, received gifts from Pharaoh. Naganap ang kanyang iniisip na dahil sa babaeng ito na sinabi niyang kapatid niya, ay siya ay makakatanggap ng mga pagpapala. Genesis 12:17-20. But the Lord inflicted serious diseases on Pharaoh and his household because of Abram's wife Sarai. So Pharaoh summoned Abram. What have you done to me? He said. Why did you tell me that she was your wife? Why did you say she is my sister? So that I took her to be my wife. Now then, here is your wife. Take her and go. Then Pharaoh gave orders about Abram to his men, and they sent him on his way with his wife and everything he had. Ganun na lamang ang proteksyon ng Diyos kay Abram na noong si Sarai ay kinuha ng Pharaoh at inilagay sa kanyang tahanan, God inflicted serious diseases on Pharaoh and his household. This was a symptom or a sign of yet another serious disease. And what was that? That there was something very wrong. That the wife of Abram, the wife of a prophet, was being taken by Pharaoh. Ito pa namang si Sarah ay pinangakuan na magiging ina ng napakarami mga lahi pagkatapos mababiolate lang pala siya ng Pharaoh. But because of this disease, dinapuan ng malalang mga karamdaman ang buong sambahayan ni Pharaoh, at sapagkat siya ay Pharaoh, dapat siyang matalino. You know, the Egyptian pharaohs are trained in academics, in mathematics, in philosophy, and very importantly, in spiritual things. So Pharaoh was wise enough to recognize the disease, to understand the symptom, to read the sign. Hindi niya binaliwala ang kakaibang dilubyong biglang dumating sa kanyang buhay, at ito ay napaghinuha niya, kanyang natanto, naisip, nalaman, na-realize na isang senyales na may isang malaking problema. Pharaoh was wise enough to discern and to investigate, and therefore to know that Sarai should not be his wife,
that Sarai should not even be in his house. Matapos siya magsaliksik kung ano kaya ang maaaring dahilan kung bakit sila dinapuan ng ganitong mga malulubhang mga karamdaman, nalaman niya ang totoo na mag-asawa si Abram at si Sarai. Therefore, hindi dapat nasa bahay niya ang babaeng ito. So, Pharaoh rebuked Abraham, and he was wise enough to correct the situation, to return Sarai to her husband, and to let Abram go and even keep his goods. So, niya nakusalot ang dumating sa atin. Imbes na makapagdala ng kasiyahan ang babaeng ito sa aking tahanan, ang dadalhin pala niya ay karamdaman. So ipinatawag niya itong si Abram. Sabi niya, bakit mo ako ginanyan? Sinabi mong kapatid mo ito, yung pala'y asawa mo. Dapat sana hindi ko ginawa ang bagay na yan. Ayan, iuwi mo na siya. At lahat ng ibinigay ko sa iyo na, utang na loob, umalis na lang kayo. At nang hindi kami dapuan ng kutakot-takot na mga problema. What are the truths that we can learn from this, aside from those that we have already learned last time? That the Lord did not permit Pharaoh to touch Sarai. Kung hindi papayagan ng Diyos ang isang bagay, hindi yun magaganap. Kahit mga nakakasana at nandun na at nakaumang na, ay hindi pa rin yun matutuloy. And how did the Lord do that? The Lord inflicted Pharaoh and his family with serious diseases. Hindi lang siya 10 ng kanyang sambahayan. Kasi maaaring si Pharaoh kung nagkasakit ay huwag niyang pansinin at ituloy pa rin niya ang kanyang mga pagnanasa. Pero ngayon ang kanyang buong sambahayan ay nadamay, ay mas malalim ang pag-iisip na ginawa niya. Pharaoh was forced to study the situation, to find answer to their mysterious illnesses. At tulad ng binanggit natin nung nakaraan, tayo man, kung may mga kakaibang nangyayari sa ating buhay, hindi normal, mga pangyayari na labas sa karaniwan, dapat tayo mag-isip-isip, manalangin, magtanong-tanong, mag-imbestiga, sapagkat maaaring merong maling-mali sa ating pamumuhay, pakikitungo natin sa ating kapwa o sa Diyos. And Pharaoh realized that Sarai was a married woman and that God was with Abraham. Yun ang mabigat, matinding realization na hindi niya pwedeng agawan ng asawa ang lalaking ito, na hindi niya pwedeng yurakan ang dangal ng lalaking ito, na hindi niya pwedeng gawan ng hindi mabuti ang lalaking ito, sapagkat ang Diyos ay sumasa kanya. At yun ang ipinakita ng Diyos kay Pharaoh. Bagamat si Pharaoh is surrounded by his many gods and by the elaborate religious system of Egypt, the God of Abraham imposed himself on everybody and made everyone realize that he was superior to these powers that the Pharaoh had access to. But Pharaoh was a very good general, and what is the quality of a good general? He knew when to retreat. Ganyan ang mahuhusay ng mga general. Alam kung kailan naatras. Hindi sugod ng sugod. Hindi emosyonal. Hindi yung pag nasugatan ay sugod na hanggang mamatay. Hindi yung pag na-hurt yung ego ay baliwala na ang rason. Alam niya, dapat siyang umatras, so he backed off. Pharaoh backed off, returned Sarai, sent Abraham off, and let Abraham keep everything that he received earlier. Anong nangyari kay Abraham? Di po ba't napakarami niyang iniwang kayamanan sa kanyang bayan, mga koneksyon, mga negosyo? But Abraham came out of Egypt. Abraham came out of the dangerous situation. He came out of the problem richer, surer, bigger, greater. Akala natin sa biglang tingin, kawawa naman si Abraham. Sumunod-sunod siya sa Diyos. Etong nangyari, nawala ng asawa. Etong nangyari, nasuot sa taggutom at sumilong pa sa ibang bansa na hindi naman siya kilala o kinikilala at wala siyang kaproteksyon. Pero alam natin na nasuong si Abraham sa ganitong sitwasyon dahil una, sumunod siya sa kagustuhan ng Diyos. Sinabing, umalis ka dyan sa iyong secure place, umalis ka dyan sa nakasanayan mo, nasa iyong comfort zone, meron akong papupuntahang lugar sa iyo, may ipagagawa ako sa iyo. At dahil sa pagsunod niya doon, kaya nangyari ang mga nangyari. Naranasan niya ang taggutom, naranasan niyang sumilong sa bansang Ehipto, naranasan niyang manganib ang kanyang buhay dahil maganda ang kanyang asawa, naranasan niya na matakot para sa sarili niyang buhay na maaaring putulin ng mga magnanasa sa kanyang asawa, naranasan niya ang lahat ng mga pangamba at ligalig. Hindi naman madali sa isang asawa na yung asawa may kinuha at nando sa bahay ng pero survival ang kanyang inuna,
pero natural merong pagdadalawang loob, natural merong hirap ng loob. Pero anong nangyari matapos ang isang malaking pagsubok na ito, ang isang malaking hirap na ito? Mas yumaman pa siya, sapagkat yung mga ibinigay sa kanya ni Pharaoh hindi na binawi. At higit doon, mas yumaman at mas tumibay ang kanyang pananalig, sapagkat napatunayan niya na bagamat hindi naman sobrang recommendable ang ginawa niya na pagkakaila ng kanilang relasyon, hindi pa rin nabawi at hindi pa rin binawi ng Diyos ang pagpapala sa kanya. Abraham's behavior and style and way was not exactly the most commendable. You know that. Bagamat, half-truth naman ang sabi niya kasi si Sarai ay half-sister niya. Magkapareho sila ng ama pero magkaiba ng ina. At hindi kakaiba nung panahon na yon na yung mga half-sister ipinapakasal sa half-brother. So, may half-truth. But the problem was there was a half-lie also. No? So, hindi yun ang talagang kahanga-hanga at hindi yun ang commendable way to solve the situation. Bagamat si Abraham was less than perfect, he was far from perfect. Bagamat si Abraham ay may ginawang hindi bagay na hindi naman maipagmamapuri at hindi naman talaga kanais-nais, subalit dahil may pangako ang sa kanya ang Diyos. At dahil nalagay lang naman siya sa lugar na yun, dahil in the first place sumunod siya sa Diyos, hindi binawi ng Diyos ang kanyang pagpapala. Sa katunayan, lalo niyang ipinagtanggol at lalo pa nga niyang pinaganda ang kalagayan ni Abraham matapos yung pansamantalang hirap na yon. So Abraham's behavior was not commendable, but God gave him His word. But God gave him favor, and God kept His promise. Why? Hindi natin lubos na malalaman kung bakit. Kaya ba nating arukin ang lahat ng niloloob ng Diyos? So, God did this because of reasons unknown to us. Only God knows. But God did this because of a reason also known to us. And what is that? Because He, meaning Abraham, obeyed. Hindi natin lubos na malalaman kung bakit ginawa ng Diyos ang ginawa niya, bakit niya pinrotect si Abraham sa kabila ng pagsisinungaling nito. Subalit, meron din tayong alam, bagamat may hindi tayo alam. At ang alam natin, sumunod si Abraham sa kalooban ng Diyos. Isang malaking desisyon. Because he believed in God, and because he believed that God would keep His word. In other words, we know that God did what He did because He, meaning Abraham, had faith in Him. Pagka meron po bang taong nananalig sa inyo, bibiguin nyo? Kung meron tayong anak na naniniwala sa sinabi natin, bibiguin ba natin? Hindi ba't gusto natin lahat ng ating mga binitawang salita at pangako ay ito pa rin natin hanggang kaya natin bilang tao? Ngayon ang Diyos na walang hangganan ng kakayahan, ang mga binitawan niyang salita na pinaniniwalaan at pinanghahawakan natin, kailanman ay hindi niya babawin. Lagi niyang paninindigan. Kung minsan, may mga asawa na ayaw sanang magtaksil sa kanilang asawa. Pero dahil sa kadududa ni asawa, at kananag, at kamamanman, at hindi paniniwala sa binibitawang asawa ng matapat nitong asawa, yung asawa tuloy ay nagtataksil, ay total hindi ka naman naniniwala sa akin, hindi gawin ko na. Total sinasabi mo pala, kahit sinasabi kong hindi, gawin ko na. Dahil gawin ko mat hindi, pinapagalitan mo rin ako, gawin ko mat hindi. Ay, para tayong impyerno, gawin ko na. Kasi hindi ka naniniwala sa kanya, ang nangyayari tuloy, parang nawawala na siya ngayon ng motivation, napatunayan sa'yo. Natapat ka siya, total ayaw mo rin namang maniwala. Bagamat hindi yun ang katanggap-tanggap na behavior, pero yun ay dahilan ng marami. At kita nyo naman ang guilt ng isang asawa na nagtataksil pala, pero bilib na bilib yung asawa sa kanya at walang kamalay-malay at sampalataya. Ang lakas ng guilt nun. At kung minsan yung guilt na yun na nagpapabagong loob para muli siyang maging matapat. Pero yung hindi ka nagtataksil tapos pinagbibintangan ka, minsan sa inis mo, nagtaksil ka na tuloy. Kaya ang Panginoong Diyos, naniniwala ka sa sinabi niya, pinanghahawakan mo yon, bakit niya tatalikuran ng kanyang mga pangako? Kaya napakahalaga ng pananalig. Sapagkat ang pananalig sa Diyos, lalong-lalo sa kaso ni Abraham, ay inari na katuwiran.
God accepted and counted and treated Abraham's faith as righteousness. Nakita natin, hindi naman yata righteous sa Abraham, ba't nagsinungaling? Hindi naman yata righteous sa Abraham, bakit ganitong ginawa niya? Hindi naman yata righteous sa Abraham, bakit pati yung katulong niya, naanakan niya tuloy, bagamat pakana naman ang kanyang asawa, kung alam natin ang buo niyang kwento. Pero dahil doon sa isang singular act of faith, God counted Abraham as righteous. James 2:23, bilhin nyo, libo-libong taon, aalingaw-ngaw across the ages, yung katotohanan tungkol sa pananalig nitong sa Abraham. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. Isipin ninyo, nalalampasan, patatawarin, hahawiin ng Diyos ang mga pagkukulang at mga kamalian natin dahil lang sa isang nagustuhan niya, nakakatangian, at yun ay pananalig sa Kanya. Na ang nananalig sa Diyos ay binibilang na matuwid. Bagamat marami silang mga personal na kalikuan, subalit ang pananalig nila ay itinuturing na katuwiran. Faith is counted as righteousness. So napakalaking bagay ang pananalig. What is our focus today? Not Pharaoh's loss. That was our focus then, but Abraham's gain. Ano ang naging kapakinabangan ni Abraham dito? He realized that God keeps His word. That God protects His people from outsiders, from foreigners, and even from their own weaknesses and shortcomings and errors. Nakita natin na malaki ang pagkukulang ni Abraham, hindi niya pinanindigan ng totoo, subalit siya ipinagtanggol pa rin ng Diyos. What truth can we learn, brothers and sisters? Ba't natin binalikan ng kwento na ito? Samantalang kakaaral-aral lang natin sa kanya. Kasi mayroong isang anggulo na dapat na pansinin. That God can be very gracious. Nagtataka marahil ang iba nang binasa natin ito. Bakit ganun? Hindi naman sinabi ni Abraham ang buong katotohanan na pagpala pa siya. Because God can be very gracious. That God is not as legalistic, as ritualistic, as bookish, as theologians. Nakaka-adjust at uma-adjust ang Diyos kung gusto niya. Napapalampas niya ang hindi pinalalampas ng mga theologians. Kaya sabi ko sa inyo, ang mga tao ay mas mahigpit kaysa Diyos. Napapalampas ng Diyos ang mga maraming mga kung ano-anong mga bagay dyan, habang meron siyang isang nakikitang pinahahalagahan niya. At yan ay faith. This obedience of Abraham in one major enterprise in his life has earned him the title righteous. Although in actual life, in daily living, he was not really that righteous. Pero tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Ano kaya sa ipinapagawa sa atin ng Diyos? Ang kung atin lamang susundin dahil naniniwala tayo sa Kanya, ay magiging dahilan din upang palampasin ng Diyos ang marami nating mga kakulangan na dapat ay sana'y singilin niya. Ano kaya ang isang singular act na hinihingi sa atin ng Diyos tulad ng hiningi niya kay Abraham? God can give His people what they need. God can even give His people great riches. Malay ba naman itong si Abraham na sa pagtakas niya sa salot at taggutom, sa pakikisilong niya sa bayan ng Ehipto, may malay ba siya, meron ba siyang ideya na paglabas niya doon ay mas mayaman pala siya? Hindi niya alam yun. Kumisan akala natin pag may dumadating na problema, may dumadating na taggutom sa buhay natin, nalimutan na tayo ng Diyos. Nawala na ang kanyang mga pangako at pinanghihinaan na tayo ng loob. Hindi natin alam kung minsan yung pala talaga ang landas na dadaanan natin para sa higit nating ikabubuti. Pero salamat na lamang sa Abraham, bago man lang dumating yung panahon na meron siyang naging pagkukulang tulad ng ipinagkaila niya ang katotohanan, ay meron naman siyang naipauna sa puso ng Diyos na naitanim niya doon na goodwill, at yun ay ang kanyang pagsunod nung siya'y tinawag. At hindi nilimot ng Diyos yung ginawang pagsunod na yon ni Abraham.
na bagamat dumating ang mga panahon na dapat sana ay napapalo at napapagalitan na itong Abraham na ito, ang inaalala ng Diyos, yung high moment of his faith, which was expressed through his obedience. Meron na po ba tayo, mga kapatid, na naitanim sa puso ng Diyos na high moment of faith and obedience? Kung alam natin na meron tayong isang bagay na pinabibitawan ng Diyos, o may isang bagay na gusto niyang doon tayo humawak, merong isang lugar, bagay o sitwasyon na gusto niyang lisanin natin, iwan, at sa pagsunod sa Diyos, kahit na masama ang ating loob kuminsan, kahit mabigat ang iyong paa, kahit na parang iniisip mong hindi kaya mapapabuti sa pagsunod na gagawin mo, ay susunod ka pa rin. Nakapagtanim na ba tayo sa puso ng Panginoon ng ganong bagay? Na kung dumarating naman yung mga panahon na tayo may mga pagkukulang, ay pinapalampas na lang niya dahil merong pinagkukunan. Hindi ba tayo man tao ganon? Kumisa sasabihin mo, hindi na baling yung kapatid mo, mainit na ng ulo. Hindi na baling, kumisa nasisigawan ka. Hindi ba mabuti naman yan? Pinag-aaral ka naman niya. Hindi ba, pag may sakit ka, hindi ka naman niya natitiis? So hayaan mo na yung mga ganong bagay. Maging sa relasyon natin sa Diyos, meron na ba tayong naibigay sa Kanya na mapagkukunan naman niya ng hayaan na nga ang pagkukulang ng anak na ito dito? Total, meron naman siyang goodwill na naitanim sa aking puso. Napakabait ng Diyos. Sa konti lang nakabutihan na isinusukli natin sa Kanya, sa pagsunod natin sa Kanya, marami na siyang pinapalampas. Kaya paulit-ulit, sinasabi ko sa inyo, bring your case to God because God is good. Because God is kind. Hindi niya nililimot yung mga nagawa na natin na nabigay sa Kanya ng kasiyahan. Hindi katulad ng tao. Bigyan mo ngayon, bigyan mo bukas, bigyan mo next week. Next month, hindi mo lang mabigyan, masama ka na. Nilimot na ang lahat ng kabutihan mo. Hindi ganoon ng Diyos. At mas higit niyang inaalala yung mga kabutihan mo na nagbigay sa Kanya ng kasiyahan. Nililimot niya, inililibing sa pusod ng dagat, inilalayo kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran. Ganoon ang ginagawa niya sa ating mga pagkukulang. Ang tinatandaan niya, yung ating mga nagawa na nagbigay ng kasiyahan sa Kanya. At yan ba ay nagawa na natin? Kumbaga sa bangko, nakapag-deposito na ba tayo ng one big deposit? Na kahit ngayon withdraw ka na ng withdraw, yung pala kulang na mas marami ka nang nai-withdraw kaysa nasa i-deposit, sasabihin naman ng bangko, di bale, once upon a time nakapag-deposit naman yan eh. Sapagkat ang Diyos din ay mas maluwag kaysa sa bangko. Sa bangko, hindi mo naman pwedeng i-withdraw yung hindi mo dineposit eh. Pero sa Diyos, pwede. Napakasarap na gano'n ang ating Diyos. Kaya pagka pinag-aaralan ko itong buhay na ito ni Abraham, ang biglang tingin, at kung tayo bagong nagbabasa lang ng Biblia, ang tanong mo agad, bakit nagsinungaling to? Ba't na-bless pa? Yung bait-bait ka ng Diyos eh. Isang kabaitan na hindi natin dapat pagsamantalahan, sapagkat hindi naman natin alam kung kailan iiral yung grace niya at kung kailan iiral yung justice. Pero, huwag kayong matakot. Mabait ang Diyos. Higit na mabuti kaysa inaakala natin. And so, mabait din naman ang Diyos kaysa kay Pharaoh. Huwag natin sabihin hindi siya naging mabait. Sapagkat iniiwas niya si Pharaoh sa isang higit na lalong masamang kalagayan. At kung si Pharaoh ay nagbigay man kay Abraham, kanino ba galing lahat yun? Di sa Diyos din naman. Hindi naman talaga siya nawalan. At ang napakasarap sa buhay na unahin, bigyan ng kaluguran ng Diyos. Can you imagine that by that singular act of leaving his home country and following God, nakapagtanim na si Abraham sa puso ng Diyos, nakapag-deposit na siya ng hindi mauubos-ubos na goodwill kahit anong withdrawal ang mangyari. At kung tayo ay nagbibigay ng lugod sa Diyos, hindi mahirap sa Kanya na padaliin ang ating buhay. Hindi mahirap sa Kanya na bigyan tayo ng ating mga kailangan at sobra pa doon. Anong sabi ni Solomon, isang napakarunong na lalaki, sa Ecclesiastes chapter 2, verse 26. To the man who pleases Him, God gives wisdom, knowledge, and happiness. But to the sinner, He gives the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. Mga kapatid, kung minsan, may mga Kristiyano maiinggit doon sa mga hindi mananampalataya na payaman ng payaman. Buti pa yon, yumaman na ng yumaman, nagkakotse, nagkabahay, nagkanegosyo, nagkaganito, nagkaganon. Ako, eto, puro katapatan sa Diyos, puro paglilingkod, wala man lang napapala.
May malay ba tayo kung yung iniipon ng iba sa kanilang mga masasamang ginagawa, ipinapaipon lang pala ng Diyos para ibigay sa'yo sa ibang panahon? Hindi ko naman iniimbento. Heto yung verse, basahin natin ulit. Ecclesiastes 2:26. To the man who pleases Him, God gives wisdom, knowledge, and happiness. But to the sinner, He gives the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. So, ang unahin natin ay bigyan ng kaluguran ng Diyos. Ang unahin natin ay bigyan siya ng kasiyahan. Hindi yung para lang tayo makapag-ipon, para lang tayo magkapera, para lang tayo yumaman. Iniinis natin ang Diyos, ginagalit natin siya, lumalayo tayo sa Kanya. Dahil may panalo ka ba kung hindi natutuwa sa ang Diyos? Ngayon, hindi naman lahat siyempre ng gumagawa ng kabutihan ay biglang tinatambakan ng kayamanan, nasa lapi. Kasi maaaring ang itambak naman sa iyong kayamanan ay espiritual, emosyonal. Maraming kayamanan Lahat ng yan ay mahalaga. Subalit alam yung higit na malalim, yung nararating ng kayamanan ng puso, yung kayamanan ng espiritu, yung payapa at tahimik na loob, yung tahimik na buhay, daig pa niya ng isang mariwasa at mayamang buhay. Ngayon, kung sobrang gracious sa iyo ang Panginoon, tahimik na ang puso mo, mariwasa ka pat mayaman, sabay-sabay, hindi rin imposible sa Kanya yon. Pero, anuman ang kahinat na natin, economically speaking, the wise person will prioritize pleasing God. Can you imagine? Because Abraham pleased God with his decision to obey Him. Ayan ngayon, pinayaman pa siya. At hindi lang yun, mauulit pa ito. Mauulit na naman sa chapter 20. Pupunta na naman siya sa ibang lugar, sasabihin na naman niya sa asawa niya, kunwari magkapatid tayo, kukunin na naman ng hari yung asawa niya, at malalaman na naman ng hari dahil nagkasakit na naman sila, at pagkatapos, bibigyan na naman siya ng mga kayamanan, uwi na, eto na yung pera, alis kayo dito. Dumami ng dumami ang kanyang kayamanan dahil sa dami ng sinuot niyang mga problema. Alam niyo kung minsan yung palang problema daan lang para sa ating ikaluluwag. Huwag kayong natatakot sa problema. Huwag kayong natatakot sa mga taggutom. Huwag kayong natatakot na may panganib. Because security is the presence of God. At kung ang Diyos ay natutuwa sa inyo at sinasamahan kayo ng Diyos, saan man kayo sumuot na lungga, yun ang safe. Pero saan man kayo magtago na fort, kung hindi nyo kasama ang Diyos, baka lumindol lang gumuho yung fort na yun, matabunan pa kayo lalo. Ang mahalaga, inuuna natin ang kalooban ng Diyos. God is very accommodating. Gaano natin kakilala ang Diyos? Kung minsan negative ang pagkakakilala natin sa Kanya, kung may ginagawa kasi ng iba na panakot, hoy, sasabihin sa anak, naku, pagka hindi mo kinain niya ang pagkain mo, magagalit si God. Yung ginagawa natin panakot. Parang kung minsan yung ginagawa ng mga iba sa pastor, yung mga anak nilang mga ayaw sumunod, bigla, ayaw si pastor. Anong pastor? Multo. Panakot, no? Kung hindi nyo kayang madisiplina ang inyong mga anak, huwag kayong gumamit ng iba para panakot. Kailangan nyo ma-motivate sila, ma-discipline sila in your way. At lalong-lalo, hindi natin dapat gamitin ng Diyos. Magagalit ang Diyos. Magagalit ang Diyos. Yung pala, gusto lang natin ang tao control ang behavior niya. As we can see, especially in the life of Abraham, God is very gracious. So God was good to Abraham, but God was also good to Pharaoh. Because there is so much goods for everyone. Napakayaman ng Diyos, hindi niya ipaghihirap na magbigay sa tao. Ang unahin natin, yung ikalulugod niya, natutuwa ba siyang magbigay sa iyo? Kayong mga kapatid, tayong lahat, alam natin ito. May mga nanghihingi sa atin. May mga kumisan na uobliga kang bigyan dahil kumisan kamag-anak mo, minsan andyan, nagigilty kang hindi bigyan. So binibigyan mo. Pero meron kang konting bigat sa puso mo. Pero alam na alam niyo mga kapatid, kung natutuwa lang kayo sa taong ito, kahit ano pwede nyo ibigay. Kung magaan lang ang loob nyo, kung may amor lang kayo sa Kanya, kahit siguro inyong kwenta, sing-sing, hika, huhuba rin, ibibigay nyo sa Kanya ng buong puso. Kaya lang nakakainis kasi. Nakakainis manghingi. Nakakainis ang style. Nakakainis ang approach. Kaya nagbibigay ka konti-konti. Kung tayong tao may ganon, ano pa kaya ang hindi kaya ibigay ng Diyos kung natutuwa siya sa atin? So unahin natin na bigyan siya ng kasiyahan. So Abram's famine turned into abundance. Meron ba kayo ngayong famine? Meron ba tayong nararanasan ngayong taggutom, tagsalat?
kakulangan. Huwag na kayong lumayo. Si Abraham ng ibang bayan pa para lang may makain. There was a famine. But his famine turned into abundance. Abraham's danger turned into safety. Anong napatunayan ni Abraham? Na ang Pharaoh ng Egypt, pinakamayaman, pinakamalaking bansa noong panahon na yon, sa lugar na yon, pinakamakapangyarihan, hukbo ng mga hukbo, commander-in-chief of a very organized and a powerful army. What did Abraham realize? That this Pharaoh was nothing compared to his God. That this Pharaoh would give him riches and let him go and would even be afraid of touching him because of God. What danger do you think you are getting into? Kung kasama natin ang Diyos, hindi yan panganib. Isa na naman yung opportunity para ipakilala ng Diyos kung sino siya sa atin. Abraham's problem turned into a blessing. May problema ba kayo ngayon? Gaano ba kahirap sa Diyos na baligtarin yan at gawing blessing yan? Gaano ba kahirap sa Diyos na gawin ang isang bagay? Well, Abraham saw all this and experienced all this because he believed. And he acted on that belief. Hindi sapat na sinasabi ni Abraham, Lord, naniniwala po ako sa inyo. Pero dito na lang muna ako sa bahay namin. Dito na lang muna ako sa bayan namin. Kasi ang hirap-hirap naman pong umalis. Ang hirap-hirap naman mag-adjust. At saka nakita niyo naman, ang dami kong iiwan dito. Pero naniniwala po ako sa inyo. May ganong mga tao naniniwala sa Diyos pero ayaw sumunod. O kaya sasabihin ni Abraham, naniniwala po ako sa inyo. Sige, susunod po ako sa inyo. Balang araw. May balak namang sumunod sa Diyos, pero balak lang, hindi pa nangyayari. Yung obedience, habang hindi pa action, hindi pa obedience yun, intention pa lang yun. At ang ikinalulugod ng Diyos, yung action. Because Abraham believed. Because Abraham obeyed, God favored him. God chose to favor him. And God gives His word. God gives His promise. Meron po kaya tayo sa ating buhay na ipinagagawa ang Diyos na hindi natin magawa-gawa dahil nagdududa tayo. Iniisip natin, pag sinunod ko ang Diyos, mapapahamak ako eh. Pag sinunod ko ang Diyos, mawawalan ako ng kasiyahan. Pag sinunod ko ang Diyos, maghihirap ako. Pag sinunod ko ang Diyos, lulungkot ako. Meron kaya tayong ganyang mga pag-aagam-agam sa buhay? Learn from Abraham. Trust and obey. God's grace can cover even our weaknesses and even our lapses. Salamat talaga ang Diyos, hindi parang accountant na tinutuos ang lahat. Merong isa kang magandang bagay na natuwa siya, yung iba ay sige na. Binubura na lang. Pinapatawad na lang. At kaya naman niyang gawin. At wala namang ma-offend kung gagawin niya yon because siya rin naman ang author ng righteousness. So God promised to take care of Abraham, and the same God can take care of you today if you obeyed God. Aming Diyos, kami po ay humihingi sa inyo ng leksyon mula sa mga binasa namin. Humihingi kami ng guidance na malaman namin, bakit niyo po ba ito inihahayag sa amin ngayon? Mangusap kayo sa amin, Panginoon, at makakita po kami ng personal application. Lalong-lalo sa amin, mga kapatid, na maaring alam na mayroong ipinagagawa ang Diyos, pero hindi pa ginagawa, hindi pa sinusunod. Lalo sa amin, Panginoon, na maaring sumunod nga, pero nagdadalawang isip kung tama ang ginagawa namin pagsunod sa iyo, dahil tulad ni Abraham, mula sa safe home, napunta sa famine. Ipakita mo sa amin, Panginoon, ang mga sitwasyong ito ay pansamantala. Na dinadaanan lang namin sapagkat doon sa wakas ng mga landas na ito, naroon kayo upang magbigay sa amin ng mga nais niyong ibigay. Hindi namin kayo laging naiintindihan, O Diyos. Hindi namin naiintindihan kung ba't kailangan pang dumaan kami sa ganitong mga dinadaanan tulad ni Abraham. Subalit, sino kami upang magtanong sa inyo? Ang hinihiling namin ngayon, Diyos, ay isa pong puso na nagtitiwala, sumusunod. At nawa, Panginoon, dalangin namin sa mga anak mo na sumunod na, nagtiwala na,
nawa makita na nila, tanggapin na yung magagandang bagay na inilaan mo. Wala nawa ni isa sa amin, Panginoon, na magsisi sa paggawa ng mabuti. Wala nawa ni isa na magsisi sa pagsunod sa inyo. Lalo't kung naikukumpara namin ang aming sarili sa iba na hindi sumusunod sa inyo, na mukhang umaasenso at gumaganda ang buhay. Huwag kaming padaya sa mga panukat na ito ng sanlibutan. At maghintay kami, Panginoon, manalig na meron kayong inilalaan para sa inyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Abraham, na bagamat less than perfect siya, may pagkukulang siya, pinagpapala niyo pa rin. Ganun po kami, Panginoon. Marami kaming kakulangan. Marami kaming mga ginagawang hindi dapat. Subalit nawa, meron man lang kaming mangilan-ngilang nagagawang tunay na nagbibigay ng kasiyahan sa inyo, na siyang magiging basihan nyo upang kayo'y maging mapagpala sa amin. At wala mang kaming nagagawa, mabuti pa rin kayo sa amin. O Diyos, nawa ang maging motivation namin sa paggawa ng mabuti, hindi tumanggap ng premyo, kundi dahil kayo'y mabuti, bagay lang na suklian kayo ng kabutihan. Dahil nauna na kayo na gumawa ng kabutihan sa amin, bagay lang na kabutihan din ang magmula sa aming puso. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang personal na leksyon. Hindi namin naistularan si Abraham na kinailangan pang magsinungaling para makalusot sa isang mahirap na sitwasyon. Kung kami ay lalagay sa ganitong mga lugar, Panginoon, nawa, bagamat si Abraham was great and a patriarch and a prophet, nawa malampasan pa namin siya. Nawa makita mo kami na nagtatapat, hindi lumilihis ng landas kahit nalalagay sa mahirap na kalagayan. At kung siya, Panginoon, na nagkulang sa katotohanan na ipinagpala mo, ano pa kaya ang naghihintay dun sa laging at nananatiling tapat? Turuan mo kami. Teach us from this story. Mga kapatid, tayo magbulay-bulay. Walang kahulugan ng pag-aaral kung hindi natin bibigyan ng personal na paglalapat sa ating buhay. And it is always the business of the Holy Spirit and yourself to make this transaction. Hingin nyo sa Espiritu ng Diyos kung ano ang bunga na dapat yung pitasin mula sa lesson na ito. At ang lahat tayo ay mapagpala ng ating Ama. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang The Wonder of God's Promise. Panginoon, ang sabi niyo sa akin, lumapit lang sa inyo. Ibig ko'y diringgin, pasanin ay aalisin, lahat ng kabigatan ng isip at katawan, ilalagak ko na sa inyong kanlungan. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghako sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay
tinatanggap ko po ang inyong paanyaya. Dito sa piling nyo, nais kong magpahinga. Ang pagod kong puso naghahanap ng ligaya. Lapatan ng lunas, bigyan ng pag-asa. Nais kong madama, haplos ng iyong kamay. Paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama, init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Narito ako ngayon, ituloy mo sa bisig ng iyong pagmamahal. Pagmamahal, nais kong madama, haplos ng iyong kamay. Paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama, init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Nais kong madama, haplos ng iyong kamay. Paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama, init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Bakit laging nakabukas ang mga pintuan ng mga Pilipino? Tayo kasi ang buhay nating Pilipino, lalo yung katutubong Pilipino, hindi natin masyadong iniisip yung privacy. Ang gusto natin is to share. Kaya ang lalaki ng mga bintana, kita ka ng kapitbahay. Sa ilalim nga ng bintana, may pentanillas pa. Konti lang mga dingding sa bahay ng Pilipino. Ayaw natin ng division, ang gusto natin maaliwalas. Because the spirit of the Filipino is free. He wants to roam, he wants to go around. Kaya ganon din yung mata mo, dapat malayo ang nararating. At sa atin, yung mga kwarto sa mga traditional Philippine homes, ginagamit lang yan pag nagbibihis ka. Nagpapalit ka ng damit, pero hindi talaga doon natutulog ang mga tao. Sama-sama yan doon sa sala. Kahit sila Jose Rizal, ang laki-laki ng bahay nila, isang malaking banig at isang malaking kulambo, sama-sama sila sa sala. Doon sila natutulog. Kasi nga, we thrive in each other's company.
Ginagawa niyo sa aming buhay, tuwin ay naaalala. Kayo'y laging tapat na tunay, puno ng pagpapala. Salamat sala'y pinatawad, nilinis niyo, Diyos. Pakinggan niyo't aming ilalahad, awit sa inyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Bawat hakbang ay mayroong awit, bawat pintig ng puso, mga himig na makalangit sa damdamin bugso. Lumipas man ang aking buhay, awit di matapos, sa langit man ay iaalay. Pakinggan niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus.
mabuting balita, binabahagi sa mga dukha. Ngunit paano nilang masisilayan ang habag at pag-ibig mo kung hindi mapatutunayan sa aming patotoo? Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan natin na nagmumula sa'yo. Kung ang tao at ang lipunan ay laging makasarili, sa'yo ang bagong panuntunan, ang maglingkod at magsilbi. Ang aming pananampalataya patuloy mong palaguin, at sa iyong dakilang biyaya di ka namin bibiguin. Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!